You have the right to remain silent. Ang programa sa radyo na walang sinasanto, walang kinakataunan, walang inuulungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugis. Okay, salamat. Magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat. At samahan ninyo ako sa isang oras kong palatuntunan upang pong talakayin natin ngayon. Ito pong mainit na naman ng issue regarding ko sa pag-resign ni VP Sara bilang sekretary ng DepEd, no? At pag-usapan po natin ito kung ano na nangyari sa unit team na sinasabi nila. Madalas nilang ipinagmamalaki yan. Unit team nga raw sila. Nasaan na ngayon yung grupong unit team, no? At bago natin talakayin ito pong pag-resign ni VP Sara, nais ko lamang din pong i-share sa inyo, no? Itong isang video ni Senador Win Gatchalian, ganon din po si Senadora Risa Hontiveros. Ito po yung mga magagaling at sinasaluduhan ko pong mga senador. Unlike ho dun sa mga senador na ibinoto ho ninyo na wala hong alam kung paano ho magdala ho ng investigasyon dyan po sa Senado. No? Sana po tayo ay matuto tayong pumili ng matino-tino at maayos at mayroon man lamang hong alam. No, hindi naman ho kailangan na ikaw ay magtapos ng abogasya para ikaw ay maging senador at congressman. Katulad po ng iba, hindi naman sila abogado, pero ang galing nila Kung alam na alam po nila kung ano po ang mga dapat pong gawin ng ilan po nating mga mababatas na sabi nga, sakto ho nilang pagtalakayin o lalo na itong mga issue po ng ating pong mga mambabatas. Marami kasi ho dyan, pasintabi ho, magagaling naman. Ako nga ho'y nalungkot at natawa na lamang ho. Ang Senate President ho natin ay ginawa ho lamang hong nakakalungkot ho dahil nasa ibinutukahan ng tao para ikaw ay maging mambabatas, pero ang ginawa ho ay ginawa lamang ho alalay nitong ni First Lady. Okay? So panoorin at pakinggan natin ito, no? At araw ng Miyerkules ngayon o hapon ng Miyerkules, umuulan ho dito sa amin sa Metro Manila o sa Caloocan area, no? At salamat po lalo na po sa aking mga taga-subaybay sa aking programa sa radyo, Huli Ka ni Jojo Sibial, sa isang radio station ho dyan ho sa Mandaluyong City, no? Reliance Street, Mandaluyong City, no? So salamat sa inyo. At lalo na po sa aking pong mga followers, no? Thank you so much po sa mga nag-follow po sa aking pong Facebook page, Huli Ka News TV, no? Sa aking pong Huli Ka Radio Internet Broadcasting, no? At ang aking programa pong Huli Ka ni Jojo Sibial. Salamat po sa inyo pong pag-like, pag-follow, pag-share at subscribe po. Paki-share lamang po ito. At bago tayo magpapatuloy, batiin ko lamang po na isang magandang hapon po itong aking mga ilang kaibigan, no? Ang aking kasamahan na si Alvin Umandam Tata is watching, no? Ang aking pong uncle Santiago Magtangob is watching. Tinatawag ko po itong congressman, ang aking uncle Santiago Magtangob. Alvin Umandam Tata, salamat. Ang aking kababayan na talaga nandyan lagi yan, nakasuporta po sa akin, no? Si kababayan ko, kabayan Nelson Benabinti Kabati is watching. Magandang hapon, kabayan, sabi niya sa akin. Nakalagay po sa screen, kabayan, ang inyong pong pag-comment po sa akin. Paki-comment lamang ho, ilagay ko po ang inyong pangalan at magi po ang inyong comment ho sa screen upang pong mabasa at makita po ninyo. Okay? Siyempre po yung aking kaibigan, kumpare ko, kasama ko po, co-anchor ko po sa programa ko, Huli Ka ni Jojo Sibial sa DWBL 1242, si Paring Patas Balita. Salamat sa iyo, Paring Patas Balita, o Paring Jimmy Eustaquio. At ganoon din ho, kolumnista po yan ng pahayagang Huli Ka Diary. Kanina ho, nagpunta po ang aking pong messenger. Bago natin talakayin itong pag-resign po, wala na hong unit team ngayon. Nagkawatak-watak na ho. Hiwa-hiwalay na po ang unit team. Wala na hong unit team ngayon. Yung pong naniniwala po na talagang matatag at matibay ang unit team, wala na ho. Nag-resign na po ngayon lamang o kanina lamang ang pangalawang pangulo, no? Si Vice President Inday Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Bahala na raw ho si Tambaluslos magpatakbo. Talaga naman ho, Tambaluslos pa. Magagalit si Tambaluslos sa akin ito. Bahala siya. Hindi ko naman pinangalanan kung sino Tambaluslos. Pare, punta ka dito. Usap tayo, pre, sabi niya sa akin. Pare, malakas ulan. Nasa live ako. Salamat pare, Jimmy. Ito. Yung aking pong messenger po,
pinapunta ko po sa bayan po ng Apalit, Pampanga, para ako magpa-receive ng letter para doon po sa aking complaint letter na ginawa. Ngayon po, yung hepe ng pulis doon, makinig kayo, ha? Kahapon po, tinalakay din natin ang isang problema po sa San Fernando City, Pampanga. Talaga hong matitigas sa mga pulis ng Pampanga, pasitabi po sa bagong upo na provincial director. Ha? Ikaw PD, bago kang upo na bilang boss po ng lahat ng pulis Pampanga, baka pwede mong kastiguhin itong mga matigas ang ulo. Ha? Na bakit ganyan na mga ugali ng pulis? Basta ho, pulis probinsya. Talaga hong para hong si pulis probinsya din ang pelikula. Pasintabi po, marami pong mababait na pulis probinsya. Siyempre ho, sino ba namang hindi ho magtampo? Sino naman hong hindi ho tumamlay? Di ba? Sabi po dito, walang matibay na haligi pag nagkaroon ng anay. Sabi po ni Nelson Binabinti pa. Kabati, salamat na kabayan. Mantakin ho ninyo, abay pinapahanap ako, pinapapunta ko rin sa presinto. Hayaan nyo ho, hepe. Magkita ho tayo. Baka hepe, hindi mo kayang gawin yung pinapagawa ko. Kung ako ang maging hepe, lahat ng ipagawa sa akin, basta naayon sa batas at mayroong reklamo, gagawin ko. Baka ho ikaw hepe, takot ka sa mga illegalista. Patunayan mo sa akin hepe, dahil itong Marcos administration hepe, dito ko lamang ho natuklasan na samot-sari pong mga problema sa illegal gambling, illegal na droga, nandyan ang pogo. Diba? Lahat ng problema nandyan na ngayon. Nagkawatak-watak na problema sa West Philippine Sea. Hindi natin kaya ipagtangkol ang ating bansa. Puro tayo nagsasalita na kaya natin, kaya sa kwento. Diba ho? At yan ho, mamaya po talakayin po natin yan. Huwag ho tayong, hintayin nyo po. At maganda po itong ating pag-uusapan. Nais ko lamang pong i-share sa inyo ang video ito. Para po naman ay mapakinggan at mapanood natin ito pong sentimento o itong sasabihin po ni Senador Win Gatchalian. Magaling ho ito. Kasama po niya dyan si Senadora Risa Hontiveros. Ito po yung bantay bayan ho sa Senado. Mabuti pa itong mga ito, talaga hong nagtatrabaho. Yung trabaho ng pulis, yung trabaho ng PAGCOR, yung trabaho ng Bureau of Immigration, yung trabaho ng DOJ, yung trabaho lahat ng klase yung mga law enforcement agency, sila na ho nagtatrabaho ngayon. Binaboy niya yung... Mabuti na lamang, may magaling hong ahinsya po ng ating gobyerno, ito pong PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Magaling ho ito talaga hong tinutukan po 100 daw ho. 100 piraso daw di umano itong pogo sa buong Pilipinas. Wow! Talagang panahon ito ng Duterte ho ha. Panahon ng Duterte ito. Binuksan po kasi ho yung mga sugalan po sa buong Pilipinas. Yung pogo, scam, lahat ho yung binuksan ho yan totoo ho yan Tignan ho ninyo, ang dami pong na-scam tayo mga kababayan. Ang sabi pa nga dyan, magbigay ka ng 5,000 bilang iyong magbigay ka ng 5,000 at ang kapalit niyan ay triple. Saan ka makakahanap ng ganung klaseng hanap buhay, di ba? Sa mga pulis pare, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sabi po ni paring Jimmy. Tignan natin pare kung talaga bang walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Salamat paring Jimmy Eustaquio, paring Patas Balita. Okay, panoorin natin ito. Kahapon pa po, nung Sabado pa ho ako iba po ang aking pakiramdam. Medyo ho, nawalan ako ng tiwala sa ating mga pulis. Nanghina po ako Totoo lamang ho. Pasensya na po sa mga pamilya ng pulis. Sana po yung mga pamilya at mga mahal sa buhay nyo, bulungan naman ninyo. Magtrabaho kayo ng tama. Maglingkod kayo para sa mga tao, hindi para sa Pangulo. Lamang. Ang Pangulo ho, ang nagluklok niyan, mga tao. Isa na ako roon. Diba ho? Bumuto ako. Binuto ho ng mga tao. Yun ho Diba? Tapos ang kanila pong iiba ho sige ha, pakinggan at panoorin natin ito ha. Yung late registration ng ating bansa Itong si Angelito Go. Magandang hapon po kay Ortiga D. Asinad is watching po. Salamat po Ortiga D. Asinad, mga busing. Thank you. Isasama ko sa resolution para mapatawag rin dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa. Nagkaroon tayo ng ganitong issue, no? Meron tumatakbo bilang mayor, masyadong garapalan Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake na. Ulitin ko ho, credit to the owner of this video. Pag-aari po ito ng Senado at pag-aari po ito ni Senador Win Gatchalian. Hindi po akin ito. Marami pong salamat. The owner of this video
is the Senate of the Philippines. At Senador Win Gatchalian. Thank you so much for this video, for using, ginamit ko ito just for discussion, healthy conversation and discussion within my program. Thank you. Ng birth certificate. Aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go. Lahat fake ang binigay na information. Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. Nakita ho ninyo, kanina may tumawag po sa akin, isa hong Filipino-Chinese na pamilya. At humingi po sila ng tulong, lumapit dahil meron silang problema sa kanilang barangay na ayaw po aksyonan ng barangay chairman. No? At ang sabi ng barangay kapitan na Kengkoy Kulukoy na kapitan na ito, dapat pitikin sa ulo itong kapitan na ito. Doon ako kayo magsumbong sa City Hall. Abay, nilagay kang kapitan, dapat alam mo ang trabaho mo kung iyan ay pang barangay. Di ba? Barangay matters, barangay problem, dapat kaya ni kapitan. Di ba ho? Simple lamang ho yan Problema ng barangay, dapat kaya mo. Okay? Ito po, tignan ho ninyo. Mga Chinese, bakit sila pumunta rito? Sabi ko nga ho kanina, ng pamilya ho ng Filipino-Chinese na humingi ng tulong sa akin, darating ang panahon, puro Chinese na ho dito ang mamamahala sa ating bansa. Bakit? Kasi nga ho, ang ating mga kababayan, ng mga Pilipino ho, ay ibinuboto ho nila yung mga walang kakwenta-kwentang politiko, mga kriminal, mga nakakulong, may mga kaso, dating mga kurap, at yan ay pinaimbestigahan at napatunayan. Ngayon ho, naiupo pa rin sa pwesto. Ano po ang nangyari sa bansa natin? Yan po ang sinabi ko kanina. Kaya lahat po na mga Chinese na mga anong tawag nito, yung mga tumakas sa bansa nila dahil lahat ng matitino naiwan sa China Yung lahat ng mga loko-loko lumabas ng bansa nila at ang iba ho nandito sa Pilipinas. Mantakin ho ninyo. Kung 100 pirasong pogo outlet ang nasa bansang Pilipinas, ilang Chinese ho ang nariyan po? Kaya ituloy ho natin. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Your Honor, hindi ko na po alam. Yun nga pong dati pong Island Cove dyan sa province of Cavite, no? At sa pamumuno po yan ng Gobernador John Vic Remulla, ganun din po si DOJ Secretary Boying Remulla, ay ginawa ho yung pogo ho. At ang sabi nga po, sige ho, at hayaan nyo po, meron pa akong kaibigan na Chinese siya po ang ating tawagan at makipagkwentuhan tayo sa mga susunod na araw. Nabanggit niya sa akin yan na talagang restricted ang area na yan. Pogo ho yan dyan sa Island Cove dahil lagi siyang empleyado doon. Siya po ang interpreter ng mga Chinese. Kinuha ho siya. Kanya lang mo, umalis siya roon dahil iba ho ang patakaran. Mahirap ho, baka siya ay madisgrasya roon. No? Pero hindi ho yan nabanggit ho sa mga hearing. Ang nabanggit ho, ito mga probinsyang Tarlac, Pampanga, Pasay, at iba pang mga lugar. Pero yung province of Cavite ho, hindi po nabanggit man lamang. Na yan po ay mayroon pong nagsasabi sa akin na ginawa nga hong pogo, yan pong Island Cove. Binili daw po, di ba no? Ng isa pong, alam mo na mga mayayamang, mga chikwa, di ba? At ngayon naging pogo na. So marami pa po tayong tatalakayin dito at hindi po tayo titigil hanggat hindi po ito tawag nito may patigil ang lahat ng pogo. Zero pogo talaga. Pugong-pugo na ako din sa pogo At ang tanong ko nga rito sino ba ang mga nasa likod nito? Gusto ko malaman, no? Kung sino ba ang mga nasa likod nito? Totoo bang si Attorney Harry Roque ang nasa likod nito? Dahil nga may mga spekulasyon, may mga sinasabi po ang ilan po nating mga kababayan. Ito yung nagtatanong lamang ako para kay Attorney Harry Roque. At ako'y naniwala sa kanya na magaling na abogado ito. Matulungin ito, no? Dahil nga po sa kanya sinabi at ito po nandito po sa akin pong nakasib po ito na ang dating Pangulo ang nagsabi na pabuksan na natin ang pogo para kumita ang bansa dahil wala ho talagang kinikita because of pandemic, no?
Yun po ang rason ng panahon. So ituloy lamang ho natin ito, ha? Your Honor, hindi ko na po alam ang katapat. Alam po ba ninyo mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na po sa mga bansa mahigpit, kapag ganito hong sitwasyon, ipinatawag, kinasuhan, ganyang sitwasyon, maiyak-iyak na ho sa takot dahil alam nila may paglagyan ho sila. Ang iba ho riyan, bitay. Ang iba ho riyan, itatapong ka sa kangkungan, ikukulong ka. Marami hong sakripisyo at hirap ang ating mga kababayang Pilipino kapag sila ho nakagawa ng mali sa ibang bansa, pero dito sa atin, protektado pa ng ating gobyerno. Magpa-filing kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpa-file ako ng resolution to investigate that. Ayan, thank you so much sa kay Senador Win Gatchalian, dahil po dito ay tayo talaga ay nakasuporta po sa kanya, sa kanila pong mga senador na magagaling po. Okay? Tuloy ho tayo ngayon. Oy, sa lahat ng mga biyaheros kayo na, mag-ingat-ingat ho kayo, ha. Mag-ingat ho kayo, umuulan, madulas ang kalye, baka ho may baha na naman po sa iba't ibang parte ho ng lugar, lalo na po dito sa Metro Manila at Cavite Probinsya. Sa mga motorista ho, lalo na mga nagmotor, ingat ho kayo, huwag masyadong kaskasero at huwag masyadong singit ng singit ho. Magi ho tayong responsable sa ating pong pagbabiyahe, ha. Marami na ho tayong mga nakita hong mga video ho na yun nga nangyari ho. Kaya nagkaroon ng initan diyan po sa kalye dahil po sa mga singit dito, singit doon. Hindi nagbibigayan. Hoy, magandang hapon po sa lahat ng mga taga Visayas at Mindanao. Maayong hapon po sa inyong tanan. At Diyos maray na hapon tabi mga Bicolanos. Lalo na po sa ating mga kababayang mga Muslim, Assalamualaikum mga kapatid. Sa ating po mga kababayang katutubo, sa ating po mga kapatid, kapuso at kapamilyang mga katutubo ho, sila po talaga ang kauna-unahang mga Pilipino, ancestral ho yan ancestral domain, sila po talagang mga ancestor natin, no? At maswerte lamang ho tayo, nahaluan tayo ng ibang lahi, kaya ganito po ang ating mga itsura. Magandang hapon po sa mga katutubo natin, marami na rin hong mga magagaling ho at talaga hong marunong na rin ho nakapag-aral na mga kababayan natin mga katutubo. Dyan ho sa Mindoro, maski sa ibang lugar ho, sa Palawan, magi sa Pampanga at iba pa ho, marami ho yan At dyan po sa Cordillera Region ho, Administrative Region ho, magandang hapon, sayang hindi ako makapunta ho riyan sa La Trinidad sa retirement ho ng aking kaibigan na Public Information Officer, si Police Captain sayang ho, Ronaldo Islabra, sa Friday ho yan nais ko pong bumiyahit, pumunta roon Tayo din ho, naimbitahan ho sa iba't ibang mga police station ho, dito ho sa probinsya ho ng Calabarzon. Kaya salamat po na marami sa inyo pong mga investigasyon, sa inyo pong imbitasyon. Gustong-gusto ko talaga hong pumunta, kaya lang ho ang aking pong tinitignan yung panahon, baka ho kayo maulan, mahirap pong bumiyahe patungong Baguio. Baguio ho kasi ang daan ho dyan napakaganda hong lugar ho, ang syudad ho, lungsod ng Baguio. Maganda rin hong mabisita po ang mayor ho ng Baguio City. Salamat po sa inyong imbitasyon dyan po sa Police Provincial Office ng Abra, Province of Abra. Salamat po sa inyong pong imbitasyon sa akin. Kahapon po yan June 18 ho yan at sa June 20, kung di ako nagkamali, June 21, dyan naman ho sa La Trinidad, Benguet ho. Yun pong Regional Police Regional Police Office RPO ng Cordillera Administrative Region. Yan po Mountain Province, Apayao, ano pa ba itong ibang sakop nito? Napakagandang lugar ho yan. Magandang hapon po sa inyo at salamat po ng marami mga sir at ma'am na mga pulis natin dyan.
Pasintabi na po sa ilan po mga bugok na pulis ha. Kanina po sabi ko nga, 2 peso ako talagang binastos ng mga ito. Pero hayaan ko na lamang ho, bahala na si Lord sa kanila. Sana kunin na sila ni Lord. Wag naman ho, biro lamang ho, biro. Joke lamang ho yan, may mga mahal sa buhay din ho yan ha. Kaya ang aking pakiusap po ay kung ang mga nagrereklamo o yung mga taong mga lumalapit sa kanila, yung ating po mga netizen, kasama na po ako, kami, ay dapat naman hong asikasuhin, ha? Kaya nga sabi ko po sa akin po mga kaibigan na talagang malapit sa akin, nagpagkwentuhan ako, saan pa kaya ako lalapit kung ang mismong pulis ay ayaw aksyonan at tinatakot pa ang mga complainant o ang mga nagrereklamo? Saan pa kaya tayo lalapit nito? Sabi ho ni paring Jimmy Eustaquio, Patas Balita, dito po wala ulan sa amin. Napakalakas ng ulan ho dito. May baha na ho sa area namin dito sa Metro Manila. At alam naman ho ninyo, kapag umuulan at bumabaha, napakahirap na hong bumiyahe. Nandyan na po yung trapiko. Sa sobrahong galing natin, gawa dito, gawa doon, infrastructure, rehabilitasyon, at iba pang mga ginagawa ho ng ating pong gobyerno, abay ho, wala pa rin hong pagbabago, binabaha pa rin ho tayo. Marami nga hong kalingam o drainage na butas kaya kawawa po yung mga bata o mga minor de edad na sila ho ay naglalakad, baka ma-shoot ho sa butas at sabihin naman ho ng mga opisyalis ng gobyerno, bakit kasi ho kayo naglalakad ng may baha? Di ba? Ganun ho yan eh. Kaya mag-ingat ho tayo, mga kapatid, kapuso at kapamilya. Ito, basa tayo ng comment ni Uncle ko Uncle ko ito dyan sa lungsod ng San Jose del Monte City, Bulacan. Isa pong taga-Catanduanes ito, magtangob, ang lahi ay Catanduanes. At ang kanya naman pong may bahay ay kapatid po ng aking ina, mga pamilyang Bo sa Malilipot, Albay. At sila po ay nakabili po ng isang mansion ho dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Basahin lamang ho natin ang aking ang mensahe po ng aking uncle at tinatawag ko po itong congressman. Lagi ko, pag nasa probinsya kami ng Bicol, tinatawag ko, Congressman, salamat, bumisita ka. At least binisita mo kami. Sigurado nito magkaroon kami ng happy moments na naman. Okay, basa tayo. Sabi niya dito, pakitaan lang sila ng pera. Ang ibang nanunungkulan sa atin, pamahalaan, aprobado na. Kahit Islam na lang. Mali, pera na ang usapan. Mga ital talangka. Sayang ang kanilang pinag-aralan. Mga homo. Okay, salamat Uncle Santiago Magtangob sa inyo po pagbisita sa aking palatuntunan. Sa Miyerkules ng hapon na maulan po dito sa amin. Ito naman po ang inyong mga lugar dyan sa probinsya ng Cavite, dyan sa probinsya ng Laguna, Rizal. Maulan ba ho dyan? Sabi po ni Patas Balita, walang ulan daw po sa area niya, dyan po sa Giginto o Malulus, Bulacan. Napakaswerte pa rin ang area mo, walang ulan ho ang sarap po pumunta riyan ngayon. Biro lang pare, baka hindi ako makabiyahe nito. Gawa ho kapag umulan dito, sa labas ho namin, baha ho ang kalye namin. So ang hirap pong maglakad. O kahit magmotor, ang motor nga ho dito mga sasakyan dito, minsan lubog ho sa baha. Kaya ako po humihingi ng paumanhin sa ating gobyerno. Pasensya na po kayo sa baha mga politiko. Ang gagaling ho ninyo, saludo ako sa inyo mga politiko sa bansa natin. Saludo din po ako sa Marcos administration, ang gagaling ho ninyo. Unitim, pero nag-resign na sa pagka-secretary ng Department of Education si pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte. Siguro hindi na niya kinaya na para unawain ang sitwasyon po ng ating bansa. Bagamat wala po siyang ibinigay na mga komento kung bakit siya nag-resign. At antabayanan natin yung kanya pong press conference o press release regarding sa rason ng kanya pong pagre-resign. Nakita na ninyo, sabi ko nga noong pa yung Unitim na yan, wala yan Unitim sa kangkungan lang ang may Unitim.
Itim ho meron, pero Yoni wala. Diyan po ako humanga kay Andrew A. Magandang hapon sa iyo, Andrew A. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Sabi po ng mga Pilipino nating kababayan sa bansang Malaysia kung saan sila nanirahan doon, dito sa Pilipinas, napakamahal ng mga bilihin. Sabi naman ho ng mga kengkoy kulokoy, yan daw ho ay problema po pangkalahatan. Bakit sa Malaysia? Ang mura ho ng bigas, ang mga bilihin. Ang mahirap ho doon. Binibigyan ng magandang benepisyo. Kampi pa kayo ng kampi sa mga nakaupo. Para kayong nakikinabang Ano ba? Nakinabang ba kayo? Ngayon ho ninyo sabihin sa akin kung ano na po ang nangyari sa Uniteam. Sabi ko nga ho, hindi ho magtatagal yan, maghiwa-hiwalay din ho yan. Bakit? Dahil may dalawang munyo ho sa Marcos administration. Alam ba ninyo yung monyo? Monyo. Hoy, salamat po sa inyong pagbisita Iba ho ito Pag dito ho tayo, nagtatalakayan, diretsahan ho ito. Wala ho itong pasintabi, wala ho itong yung iba ho kasi pagka nagbo-broadcast marami hong tinatago takot ho sila Kaya ako po'y sumasaludo po sa lahat ng mga vloggers na matatapang Talagang ibinubulgar ho nilang katotohanan. Alam ba ninyo, yung PDIALIC talaga hong ipinagtanggol po ng gobyernong ito na wala hong katotohanan ho yun. Pero base po doon sa mga nakalap po nating impormasyon, bagamat sinabi ng peke ho yan, hindi yun tama, hindi yan totoo, hindi yun galing sa PDEA, pero sinabi ng dating Pangulo na alam niya na may ganong problema. Meron din hong isang dating congressman, hindi ko alam kung congressman pa rin ngayon, nagsalita. Nung kabataan pa lamang kasikatan po ng Rolling Stones. Kabisado ko yan panahon ko yung banda na yan Kaya ikaw isang tao na mayroon kang nakaraan at gusto mo magbago at pumasok ka ng politika, mahirapan ka. Kahit nagbago ka na, dahil mayroon kang nakaraan, tsak pagpipiestahan kang batikusin, lalo na sa mga vloggers natin, iba ho sila ngayon. Pagkabat alam ko naman ang iba ho dyan, bayaran, okay lang ho yan, walang problema Kaya ka nga nagbablog para kumita ho Yun lamang wala namang masama ron Kumita ka sa ads, kumita ka kay Facebook, kumita kang personal doon sa mga kinakampihan mo na binablog mo, walang problema ho yan, buhay ho ninyo yan at least ayun na naman ngayon ang naging issue po sa bayaran. Dati ang mga media bayaran, sabi ho nila. Pero ngayon mga vloggers na naman. Pero ang tanong dito, kaya ba nilang patunayan ang mga vloggers ay bayaran? Mahirap po yung patunayan. Bakit? Wala silang ebidensya. Kaya saludo pa rin sa mga vloggers sa buong bansa. Iba sila, tatapang nila. Dito sa hanay ng media radyo, dyaryo, telebisyon, bilang lang ang matatapang dito. Bilang lang ang hindi takot dito sa hanay ng media. Karamihan dito, sumasakay na lamang sa agos. Halimbawa, yung mga media dyan sa Malacanang, alam nila kung ano ang katotohanan. Kaya nagpasalamat ako sa mga matatapang parehong media. Dahil kanila pa rin inilabas kung ano po ang kaya nilang ilabas. Naalala ko tuloy si Doris Bigornia ng ABS-CBN. Iba matapang yun Dapat kasi manindigan tayo. Huwag tayong matakot. Dahil kapag natakot tayo, paulit-ulit na lamang gawin sa atin ito. Basta ang importante po, yung ating sinasabi ay totoo. Nakita ninyo, yung sinabi ko kanina, nag-resign. Ang pangalawang Pangulo. Totoo po yan. Itong sinabi ko tungkol sa Pogo, malaki po ang naging problema ng Pogo. Krimen. Ito po isa sa pinakamalaking krimen na nangyari sa bansa natin, ang Pogo. Sabi nga po ni Senador Win Gatchalian, kahit legal na Pogo may problema pa rin Malaki po ang problema. Ang iba dyan, love scam at iba pa, sugal. Nakita ninyo, sa Facebook kung napapanood ninyo sa inyong mga wall, nakita ninyo si Doc Willie Ong
nagagamit po, hindi ko alam kung siya ba talaga mismo sa page na ito. Biruin ho ninyo, nagbebenta ho ng pampatigas po sa mga kalalakihan. Pinagbabawal ho ng MTRCB yung mga bold ho o yung mga pelikula ho nga hindi tama. Pero sa Facebook ho, lumalabas, dapat ho iba na si Facebook. Na mga malaswa. Hindi po si Facebook mismong iban, yung mga malalaswa, dapat iban ho yan. Nakikita po ng mga anak ho namin. Biruin ho ninyo. Pinapakita kung paano ho nag-6, paano tumigas ang ari po ng mga lalaking ayaw na tumigas. Dahil lamang ho sa produktong ibinibenta ho. Di ba ho? Nakita ho ninyo? Mas marami kayong mga sinasabing bawal, puro bawal, pero kayo mismo hindi nagbabawal. Dapat po ang ating gobyerno ho, ang NBI, ang cyber libel ho, cyber crime, ng CIDG at NBI ho, i-monitor nila ito kung either ho, maglagay ho silang isang departamento ng law enforcement unit para ho mag-monitor lamang ho dito. Tingnan ho ninyo, mayroon pong mga sugal dyan online. Patuloy pa rin po ang online sabong. Nakikita ko po sa isang kabataan, minor de edad, ipinakita sa akin. Kuya Jojo, tingnan mo, tumataya ko rito. Kanino bang cellphone ang gamit mo? O kanino bang cellphone ang gamit mo? Sabi niya, akin po itong cellphone, pero yung account po sa tatay ko. Nakita ko niyo, mantakin ho ninyo. Account ng tatay niya, ginamit niya. Pero siya minor de edad. Ngayon, anong lumabas doon? 24/7 ho na sabong online. Ganun ho katindi ang problema po ng ating bansa regarding po sa online gambling. Nandiyan naman po ang ating kapulisan. Nandiyan naman po para po sugpuin ang ganitong uri ng mga illegal. Illegal na mga aktibidades. Pero hindi kaya pa rin ho nilang tuldukan sa dami po nito eh. Nandyan po yung online, color games at iba pa. Napakarami ho eh. Hindi na nga ho nila masawata-wata yung color games, drop ball, ruleta at iba pa pong numbers game na nangyayari po sa iba't ibang mga lugar, lalo na po sa panahon po ng may piyesta ho. Ano pa kaya itong online? Di ba ho? Wala na ho talagang pag-asa. Magandang hapon po sa aking kaibigan dyan po sa Montalban, Rizal at dito po sa CISO International Incorporated. Ramon Bihar is watching. Hoy, Ramon Bihar, maraming salamat sa iyo. Hoy, sabi ho nila, nagtatanong ho rito, ano bang oras ang iyong programa sa iyong live stream at Facebook Live at maging sa iyong radio program? Ang aking pong live stream ho, Facebook Live, Martes ho yan hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Depende na lamang ho. Kapag ho tayo ay mayroon hong mga immediate ho, na mga lakad, no? Halimbawa, like for example, Friday ho, hindi ho tayo makapagprograma dahil tayo po mayroon pong pupuntahan na courtesy visit ho, so wala ho tayong programa noon. Pero ang akin naman pong programa sa radyo ho, tuwing araw ho ng Sabado, alas 12 ho ng tanghali. Yun ho, Sabi po dito ni pakita natin to, yung kanya pong pagbati. Ilagay ho natin sa screen. Sabi niya, maray na hapon, oy, sabi po ni Ramon Bihar. Salamat po sa iyo. At magandang hapon po sa lahat po ng mga kababayan ho natin dyan po sa province of Nueva Vizcaya, Quirino, province of Isabela, province of Cagayan Valley ho, mga Ilocano, Ibanag, Itawis, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, of course, magandang hapon din po sa lahat ng mga taga Ilocos Norte, Apare, Batanes, lalo na itong Batanes, batiin ho natin, hindi na po sila, ang kanila pong radio ho dyan na mapakinggan ay mga Taiwanese na ho. Kaya pala maraming mga inchik ho pumapasok dahil dyan pala sa Cagayan Valley ho, ang Batanes Island po, ang kanila pong mapapakinggan na mga programa sa radyo o mga music ho ay mga Taiwanese ho o mga Chinese na ho. Magandang hapon po sa Batanes Island, Apari, ganun din po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at iba pa pong mga buntok province ba ito? Yung ano po ba itong mga lugar nasa ano ko hindi hayaan nyo, may Google ko yan para batiin natin Siyempre, of course, magandang hapon din po sa Mimarupa o dyan po sa Mindoro, Oriental, Mindoro, Occidental Mindoro, sa Marinduque, sa Romblon at lalo na po sa Palawan.
At nung nakarang mga oras o araw ho, nagkaroon po ng press briefing o press conference ho ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Police General Browner ho, para ho pag-usapan. Sabi nga ho nung isa pong sabi po ni Senador Francis Tolentino, dapat sa darating na 2025 iboto ninyo yung may malasakit, yung po talagang mayroon hong pagmamahal sa bansa natin. Dahil ang isa sa pinakamabigat na problema, maliban sa pogo, sa mga krimino, ito pong problema natin sa China. Yung dyan po sa West Philippine Sea. Pero paalala ha, kuidaw ha, tandaan ho ninyo ha, wala po tayong kakayahan sa bansang China. Dapat ho, ang ating po mga kasundaluhan at ating mga kababayan, i-research nila ang Vietnam kung paano ang Vietnam nakipaglaban po para sa kanilang minamahal na bansa. Isipin ho ninyo, paano ho natin masasabi na mga kababayan ho natin, mahal na mahal ang ating bansa, mismo po ang kanila pong mga sasakyang pandagat o kanila pong lansya, barko at iba pa, wala hong flag na Pilipinas. Samantalang po ang ibang bansa, bawat kahit ho bangka lamang, kahit bangka lamang ho, sa kanilang karagatan ay may flag ho na kanilang bandila. Tayo ho, walang ganon. Marami hong mga barko ho na bumabiyahe ho sa iba't ibang isla, iba't ibang probinsya, wala man lang hong inilagay na bandila para ho sa kanilang barko para malaman natin kung Pilipino ba ito o dayuhan itong barkong ito. Kaya ako ho'y hangang-hanga at mataas ang aking respeto doon po sa mga bansa na sila po talaga ipinagmalaki po ang kanilang bansa. Hindi ho nila ikinahihiya. Kaya nga ho, ang akin po sana dito ay mapainam ho ito pong Boy Scout, Girl Scout, CAT, Citizen Army Training, ROTC. Dahil ng mga panahon ko, yan pong aking mga pinagdaanan. Talagang malaki ang sakripisyo ko. Kaya proud na proud ako bilang isang Pilipino ako. Pilipino ako sa puso't isipan, di ba? May mga kantang ganun ho eh. Kaya dapat ho, tingnan ho ninyo, si Mayora Alice Guo, pinakanta ho ng Bahay Kubo at pambansang awit. Hindi niya humakanta dahil nga po, hindi niya po alam dahil hindi siya tunay na Pilipino. Kaya kung nakita ho ninyo sa video kanina, dun po sa ipinakita po ni Senador Win Gatchalian, puro peke ho. Ang dami pong pinagpapalit-palit ho yung mga pangalan. Sa next week ho, tayo bibisita po sa Social Security System. Mayroon pong lumapit sa atin para humingi ng tulong sa SSS. Sakto ito dahil yung aming publisher ho, may problema po sa kanyang SSS na wala po ang kanya pong mga ilang dokumento. Hindi niya humagila. I-verify ho natin doon. Siguro isama na rin natin po ang aking po publisher. Kaya John Domigel, paging John Domigel sa next week ho, isamahan mo ako. Pupuntahan po natin yung media affairs ng SSS. Katulad ng dati po natin ginawa, makipag-ugnayan tayo at nang malaman natin kung ano po ba ang mga dapat gawin ng isa pong kababayan natin na humingi ng tulong sa SSS. Sabi ho dito ni kababayan Nelson Binabinti Kabati, mabait lang talaga ang Pilipino kabayan. Kahit na putulan na ng hinlalak, hindi pa rin ng laban. Tama ho yan. Pero kababayan, matatapang ang mga Pilipino kapag ang kalaban nila kapwa Pilipino. Tama po ba kabayan? Pagdating ho, makita ho nila may hitsura hong maitim at hitsurang maputi, hitsura hong masingkit, takot na ho sila. Tama po ba? Baka ano lang ho, nirespeto lamang. Baka respeto lamang, hindi takot ho Kaya dapat ho tayong mga Pilipino ho, magkakaisa. Ano man ang lahi natin, dapat magkaisa tayo para ipagtanggol natin ang ating bansa. Hindi po tayo puro lang tapang. Hamunin natin ang ating kapwa Pilipino, wag. Ang hamunin natin kapag tayo ay inagrabyado ng mga taga-ibang bansa. Tama yan, sabi ni kababayan Nelson Binabinti Kabati.
Balikan ho natin itong ilan pong pag-usapan natin ito pong tungkol sa mga pulis. Ha? Marami po ang kaibigan ng pulis at mababait ho. Isang tawag ko lamang ho, agad-agad nang responde. Pasalamatan ko po yung magaling hong pulis. Ang Chief of Police ho ng lungsod ng Caloocan, si COP, Police Colonel Robin Lacuesta, at sa lahat po ng mga substation commander ho. Lahat ho kayo, napakarami ho ninyo. Lahat ho yan, nabisita ko na ho at talaga hong napakagalang at ibinigay ho ang suporta para sa akin. Maging sa Valenzuela City at sa iba pa po. At lalo na po yung kanilang district director na si Police Brigadier General Gapas. Magandang hapon sa iyo, sir. Salamat po. At dinala pa ho niya yung kanya pong mga alagad upang ho kami magkita ho. Mag-meet po kami sa tanggapan po ni Police Colonel Robin Lacuesta. Salamat po sa inyo, sir, at saludo po ako. Maging ho sa Quezon City, mabait din po at magaling. Wala hong pinapalagpas ho yan. Wala hong basta sa ngalan ho ng batas. Ganyan po ang District Director po ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Ako na po nagsabi sa inyo, kayo po mga taga Quezon City, pag kayo hindi inaksyonan ang inyong mga problema ho, ang inyong pong inain na inilapit ho ninyo sa mga kapulisan, dumiretso kayo sa Kampo Karingal at hanapin po ninyo ang District Director. Maniwala kayo sa akin, imposibleng hindi kayo tulungan at aksyonan ang inyong mga problema. Ganon kagaling ho yan. Si District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Lalo na po sa Manila Police District, ang District Director ho dun si Police Brigadier General Ibay. Magaling na pulis ho yan. Tatak Maynila ho yan. Wala hong kinikilingan, napakagaling ho yan. At syempre po yung ibang District Director hindi ko pa po nabisita. Kaya hindi ako makapagkomento. Pero pinakamagaling sa lahat, ang Regional Director ho ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Milencio Nartatis Jr. Sir, sana maging PNP chief ka na. Alam mo ninyo ang pagiging PNP chief ho, mabigat na trabaho ho yan. Dahil ikaw po ang mismo mag-command o magmando po sa mga kapulisan. Napakarami ho yan. 200,000 mahigit na mga police force so mayroon tayo. Alam naman ho natin na hindi po lahat ng pulis ho ay matitino. Marami pa rin ho dyan. Marami pa rin. May ilan pa rin ho dyan mga kingkoy-kulukoy. Makita ho ninyo, doon po sa bayan po ng Municipal Police Station ho, ng Apalit, Pampanga, ganun na lamang ho sila mag-interrogate ho ng mga taong lumalapit sa kanila. Hepe, magandang hapon po sa iyo. Salamat po. Sana ma-promote ka pa. Para pag na-promote ka, lalong maghirap ang bansa namin. Bansa natin. Ibang klase ho kayo eh. Nakikisuyo ho kami na gawin ho ninyo itong aming pong sumbong, pero ang ginawa ho ninyo, hinamon po ninyo ang aking pong tauhang messenger. Dapat ho hindi nyo ho ginagawa ho yan. Nakakahiya ho kayo. Dapat ipinakita ho ninyo na kayo po'y tunay na public servant. Katulad ko, isa akong mamahayag, isa akong vlogger ho. Ang tawag ho sa amin ay mga public servant din. Bagamat kami mga pribado ho, hindi po kami mga empleyado ng gobyerno. Hindi po kami kumikita sa pera ho ng kaban ng taong bayan. Hindi po kami kumikita. Wala po kami kahit katiting, kahit 5 sentimos. So wala po kaming tinatanggap na galing po sa pera ng taong bayan. Pero nandito kami upang pong magtrabaho, upang pong tumulong sa mga kababayan ho natin. Dahil nakita na ho ninyo, sa halip na dumirekta hong lumapit po sa mga opisyalis ng gobyerno upang humingi ng tulong, katulad ng mga problema na scam po sila, katulad na mga ibang problema na sila po'y naagrabyado, sila po'y minaltrato, sila po'y binastos, lahat na ho, etc. etc. Ang ginawa ho nila sa amin pa lumapit. Sa amin pa lumapit, samantalang hindi naman ho kami pulis, hindi naman ho kami presidente, hindi naman kami senador, congressman at iba pa. Dahil naniniwala sila sa mga katulad namin na kaya namin silang tulungan sa pamamagitan ng pag-assist sa kanila, paggabay sa kanila para upang dalhin sa iba't ibang opisina po ng mga concern agency ng ating gobyerno. Kaya kung ang lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, kaya nga po mayroon na pong batas sana na bawal na po yung mga empleyado ng gobyerno na maging bastos, pero ngayon patuloy pa rin ho. Marami pa rin ho mga bastos na empleyado ng ating gobyerno. Ginawa ho yan ni Senador Idol Rapi Tulfo.
Pero wala pa rin takot ho sila. Ano po bang dapat gawin sa kanila upang matakot ho sila sa kanila pong pambabastos sa ating mga kababayan? Lumapit ho kayo, maging sa barangay ho. Barangay na lamang, wag na ho tayong umakyat ho sa Malacanang. Barangay na lamang ho. Kung kayo ay trinato na mabuti sa mga barangay na inyong pinupuntahan, napakaswerte ho ninyo. Marami pa rin hong ilang mga barangay opisyal na mga ugok pa rin. Bastos. Eh, paano sila matakot? Eh, malakas daw sila, di umano, sa kanilang mayor. Pag sila ho inireklamo kay mayor, agad-agad si mayor kakampi. Dahil siyempre ho, ang kapitan, ang laki ho ng role ng kapitan upang may panalo ang isang mayor. Ganun ho yan eh. Kung hindi si kapitan magdala ng kandidato ho ni mayor, wala hong mangyari. Malabo hong manalo si mayor. Kaya bilang pagbalik tanaw o balik utang na loob, kahit mali na si kapitan, kakampihan lang ni mayor. Diba? Kakampihan ni mayor. Kakampihan ni mayor si kapitan. Yun ho ang problema sa bansa natin. At matawag sa akin si paring talahib ko. Pare, nasa programa ko. Pasensya na po ha. Thank you, thank you. Yun ho ang problema sa bansa natin. Palagi na lamang hong ganon. Sinasabi ho nila, bawat upo na Pangulo, sabi ko nga sa inyo, mas mabuti pa nung nakaraang administrasyong mga dilawan. Alam mo ba ninyo, nung panahon ni dating dilawan, Cory Aquino, ang Malacanang bukas po sa lahat. Pero nung maupo na po yung iba, naku po, yung Malacanang sarado na. Hindi ka makapunta doon kung hindi ka nakasapatos. Paano kung ikay isang pobreng tao, walang pera, walang pambili ng sapatos, paano ka makapasok sa Malacanang upang humingi ng tulong, magreklamo? Nakita ho ninyong ibang pong opisina po ng mga mayor. Nakalagay doon, bawal po humingi ng tulong yung mga may patay at iba pa. Naalala ko yan, panahon ni Mayor Bistik Bautista. Nung pumunta ko sa kanyang opisina, nakita ko doon sa pintuan. Nakalagay doon. Saan kaya lalapit ang mga tao para humingi ng tulong? Kay Kristo? Baka maigi pa yung Kristo na sabungan. Tulungan pa tayo. Yung ating Panginoong Jesucristo, hindi tutulong ng personal yan. Gagamit ng tao yan, ng iba na para tulungan ka. Kaya nga sabi ko nga maigi pa yung Kristo po na sabungan o si Kristo ng tupada. Kahit illegal yung tupada, maigi pa. Bakit ko nasabi? Humingi ka ng tulong dyan, pambili ng bigas, baka bigyan ka kaagad-agad. Lumapit ka sa mayor mo o sa congressman mo. Meron nga kami binisita ng opisina isa pong opisina ng congressman po sa probinsya ng Bulacan. Sabi ng staff, ito po yung opisina ni congressman. Hindi ko muna pangalanan. Baka mamaya imbitahan akong papuntahin sa kanya pong opisina. Abay nung ako'y pumunta na at gusto ko pong makaharap si congressman, may interview man lamang ang sabi po, doon ka sa kongreso pumunta. Nakita na ninyo yan sa kongreso. Paano kung wala akong pamasahe papunta sa kongreso? Kaya sa totoo lamang ang mga politiko, hindi po yan nakakatulong para guminhawa ang buhay ng mga mahirap. Kundi yan lamang magastusan ka lamang. Halimbawa, lumapit ka sa DSWD, humingi ka ng tulong pambili ng gamot. Pagdating mo doon, ang haba ng pila, ang daming hinihinging requirements, ang layo pa, tapos ang gastos mo napakalaki. Halimbawa, galing ka ng Ilocos, magkano pamasahe mo balikan, pagkain mo, pag-stay mo rito, tapos bibigyan kang tulong 2,000, 3,000, o di sakto lamang sa pamasahe mo. Kaya nga po, ang tawag po sa mga nasa gobyerno para hingian mo ng tulong, hindi po tulong, perwisyo na sila sa atin. Dati-rati makakalapit ka sa PCSO, makahingi ng tulong. Dati-rati makakalapit ka sa mga politiko, maging sa Malacanang. Ngayon ang hirap na lumapit. Kaya lang sabi nila, hindi na kailangan lumapit doon dahil meron na tayong malasakit center. Paano nga yung pasyente kung nasa private hospital? Mahirap po siya, doon siya dinala sa private hospital dahil doon ang malapit. Malayo yung pampublikong hospital. Kung hindi siya dalhin doon, baka mamatay pa. Yan po ang hindi inisip ni Senador Bongo. Marami pong public hospital, hindi kompleto. Kaya pagka na-confide ka sa isang pampublikong hospital sa isang probinsya, kapag hindi na kaya, tinatransfer ka sa Maynila, dadalhin ka sa PGH at iba pang mga hospital rito. Yan ba naisip po ni Senador Bongo sa kanyang programang Malasakit Center? At gaano ba katotoo yung Malasakit Center na yan? Totoo bang one-stop yan na kapag ikaw may bill ng iyo pong hospital bill, kaya pong bayaran po ng Malasakit Center? Totoo po ba yun? Baka isang propaganda lamang. Ako'y nagtatanong lamang Senador Bongo. Gusto ko malaliman pa ninyo. Gusto ko ponduhan ng malaki yung Malasakit Center.
dahil marami pa rin tumatawag sa akin, humingi ng tulong. Kanya lamang tinanggihan ko sila dahil hindi ko na po alam ngayon kung paano po lumapit po sa mga opisyalis ng gobyerno simula pong maupo ang dating Pangulong Duterte. Nung maupo po ang dating Dilawan abay ang dali lamang lumapit noon. Maging ang Malacanang, maging ang Kongreso labas-pasok ang mga tao riyan para humingi ng tulong. Ngayon po napakarami na pong hinihingi. Hinahanap sa tao. ID nga lamang Hindi pa sapat yung isang ID na dala-dala mo. Meron nga po doon sa Malacanang, ikwento po yung aking staff, pumunta sa Malacanang, isa pong kapatiran po nating Muslim, no? Humingi po ng tulong sa Malacanang, wala pong maipakitang ID, identification. Hindi tinulungan, dinidma ho nila, dinagalit yung tao, ang laylay ng pinanggalingan ko. Wala akong dalang ID na gusto ninyong ID. Ganun ho kahirap ngayon lumapit po sa mga nasa gobyerno. Ay kung gusto nyo malaman, pumunta ho kayo, subukan ho ninyo para malaman ho ninyo kung totoo. Di ba ho? Ito sabi ho dito ni Ramon Bihar, tama ka dyan, Noy. Magaling lang sila pag oras na ng kampanya. Totoo po yan. Tingnan ho ninyo, pagsapit ho ng December marami ho mga pamaskong ibibigay sa inyo dahil magkaroon na ho ng election sa darating ho na next year, 2025, Mayo ho yan. Yan po ang midterm election ho ng taong 2025. Kaya ko, lahat ng mga politiko nakangiti na naman at yayakapin ka. Talaga kung magpapakitang gilas na sila ay totoong nagsiservisyo, totoo silang mabait, pero pag talikod mo, lintik ang pagmumura niyan. Ay, wag na ho, sana kayo magpaloko. Kung kinakailangan palitan na ho ninyo, nakakasawa na ho Wag na ho kayo magpauto. Tayo kasi mga Pilipino, medyo uto-uto ho sinabi lamang ho ni Andrew na bagong Pilipinas, bagong mukha, unit team, naniwala naman kayo. Ngayon, ano nangyari? Ano kayo masabi dito ni Mr. Andrew Wala naman siyang kasalanan. Ang ibig ko lamang sabihin, siya kasi isa sa nag-promote noon. Wala akong pakialam kung binayaran o hindi sa binayaran. Ang ibig ko lamang sabihin, asahan na yung mga sinasabi ho nila. Para sa pagbabago, pagkakaisa, unit team ang kailangan. Nasaan na ngayon? Sila ho'y nagkawatak-watak na ho. Paano na ngayon yung mga supporters ng Duterte at supporters ng Marcos? Di ngayon magkaaway-away na sila. Hindi na ho sila magkakasakasama. Dati-dati ho, talagang sobra ho daig pa po yung nilagyan ho ng mighty band. Sobrang dikit na dikit, hindi na ho maghihiwalay. Pero ngayon, naghihiwalay na sa araw na ito. Kaya nga sinabi ko, sa ngalan ho ng politika, wala hong permanenteng kaibigan ho dyan. Bakit? Minsan po, ang nagi pong problema dyan, kung hindi po kapamilya, asawa, kapatid, anak, magulang, tandaan ho ninyo yan, yung mga kaibigan na nagpawatak-watak ho. Nakita ho ninyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pangiting-ngiti lamang ho. Napakabait na Pangulo ho yan. Totoo po, di ako nagbibiro. Naniniwala po ako talaga na okay po siya. Ang hindi ko lang ho kayang unawain, ito pong nasa paligid niya, mga kamag-anak pa naman niya, kapamilya niya. Yun po ang mabigat doon. Nakita ko pilit hong pinaghihiwalay si BP Sara at si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita naman ho ang kanila pong pag-uunawaan. Bakit? Si BP Sara Duterte at si Senadora Amy Marcos ay magkaibigan. Dahil po kay Senadora Amy Marcos nagkakaisa ho sila. At nakita naman ho ni BP Sara kung gaano ho rin ho kabuti si Pangulong Bongbong para sa pamilya Duterte. Di ba ho? Yun ho. Nangyari lamang ho ito ang lahat dahil po nakikialam na naman ang pamilya ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahit ho sabihin natin, alam ho ng taong bayan yan, ang iba ho takot lamang ho magsalita. Sino bang naging dahilan ho para ho sila maghihiwalay? Unang-una ho, yung pinaimbestigahan nila, bagamat hindi ko alam kung may tama o may mali doon, para po doon sa, ano ba tawag nito, yung confidential fund ba yun nila? Doon nagsimula ho yan Ayun naman po binigay hong tulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita ho ninyo? Natatakot ho yung kapartido po ng Marcos dahil po sa lakas ng hatak po ng mga Duterte. At sinasabi ko po sa inyo sa darating na 2028, kung talagang tutuhanin Inday Sara ho, landslide ho yan, hindi ho kayang talunin ni sino man na maging katunggali ni Inday Sara Duterte. Ako ho, kahit binabatikos ko po ang kanyang ama dahil po sa mga nakikita kong mali ng mga kanyang mga tauhan,
sa kanyang paggogobyerno nung nagdaang administrasyon, pero ako po'y makipagpustahan. Kahit sinong lumaban kay Inday Sara, hindi kayang talunin ho ng sino man. Kahit pa ho si Senador Rapi Tulfo, kahit ibigay pa niya araw-araw ang pera na kanyang kinikita sa kanyang mga vlog at iba pang kinikita, hindi niya kayang talunin ang Duterte. Nakita ho ninyo ang suporta po ng taong bayan, mga nasa abroad ho, mahal na mahal ang Duterte, lalo na si Inday Sara Duterte. Sabi niya na sabi ho ng aking kababayan, Nelson Binabinti Kabati, sabi niya totoo yan, kulang na lang nga lakihan paa, ibuto mo lang sila pag nakaupo na hindi ka kilala. Yan po, sinabi po ni kabayan Nelson Binabinti Kabati. Ganun lamang ho kabayan yan eh. Pagkatapos ng eleksyon, hiwa-hiwalay muna tayo, galit-galit muna tayo. Pero pagdating ho ng tatakbo na, mangangampanya na, naku po talaga, yayakapin ka, hahalikan ka, bibigyan ka ng tulong. Kung wala kang damit, bibilhan ka ng napakaraming damit. Kung wala kang makain, sako-sakong bigas ibigay sa'yo. Para lang maniwala ang taong bayan na siya'y mabuting tao, mabuting politiko. Pero sa totoo naman, in fairness, maganda po ang programa po ng ni Speaker, House Speaker Martin Romualdez. No? Maganda naman. Nakita ho ninyo ako dito, ganun ho ako eh. Yung kanya pong programang AKAP, ayuda, kabuhayan, ayudang pangkabuhayan, AKAP ang tawag ho noon. Marami pong nakikinabang ho dyan. Napakarami pong natulungan dahil po sa programa o proyekto ni House Speaker Martin Romualdez. Kanya lang ang tanong ho, bumagsak ho ang rating ho nila, bumagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bumagsak din ho ang rating ni House Speaker Martin Romualdez. At bumulusok po ang rating po ni Vice President Inday Sara Duterte. Isipin ho ninyo, simula pa lamang ho sa party po ng South Luzon, dyan po sa South Luzon, Masbate at iba pang mga lugar, karating probinsya dyan. Marunong ho magbisaya, hanggang Mindanao na ho yan, puro Bisaya ho yan. Yung Ilonggo, Waray at Cebuano ho, mga Bisaya ho yan. Kaya paanong hindi maraming taga-suporta ho yan? Bisaya po, napakaraming Bisaya sa Pilipinas. Nagkalat po ang aking mga kababayang Bisayag naong. Kahit dito ho sa Metro Manila, napakaraming Bisaya ho rito. Kaya mabuhay po ang mga Bisayag naong nakatulad ko. Magandang hapon po sa inyo. Kaya ginagaranti ako sa inyo yan, kung tatakbo si Vice President Inday Sara Duterte, walang katalo-talo ho yan. Ilalampaso ang maging kalaban ho niyan. 100% yan. Aliban na lamang ho kung dumating ang ICC ho rito, yun lang ho. Baka matulad ho kay Pastor Apollo Kibuloy magtago. Kasi yun po ang target ho ng katunggali ho ni Inday Sara Duterte. Yung ICC ho, pinaka-last option po nila. Alam po yan ng ilang vlogger ho, ng ibang vlogger ho, kung ano po ang pinaka-option nila, pinaka-last option nila yan. Sana naman, wag naman ho. Kung may kasalanan, dapat managot po ang Duterte administration, dating administrasyon. Kung wala naman ho, wag naman po nilalagyan ng kulay na wag naman kulay politika. Laban ho tayo kung talagang laban. Pero kung sabi nga natin talo, taas kamay. Di ba ho? Parang sa bansang Amerika, pagkatapos ng eleksyon, concede agad, batiin yung kalaban. Ganon dapat tayong mga Pilipino. Hindi yung talo na nga, pinipilit pang panalo. Para ba yung larong basketball, larong sabong? Naku, naunahan lang pare. Ang galing sana pare, naunahan lang eh. Yan po ang utak Pinoy. Di basketball naman. Ay, mga loko yung referee. Kakampi sa kalaban, talagang talo eh. Kahit paanong gawin eh. Di ba? Kahit paanong gawin, talo talaga. Yun po ang mga Pilipino. Kahit talo na, ang paniwala ho nila, kayang manalo. Okay, sige, salamat. Hanggang dito na lamang po muna tayo pansamantala. At bukas muli tayo ay magkasakasama. Magkita-kita sa ating panibago na namang palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Dito lamang ho sa aking live stream. Huli ka News TV at Huli ka Radio Internet Radio Broadcasting. Salamat po sa inyo, sa mga taga-suporta, sa pag-share po ninyo at sa inyong mga komento. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan.
God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. Adios, amigos. Thank you so much.